DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, July 3, 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas hindi pa babagyuhin sa susunod na 3 araw ayon sa Pag-asa. Senator Sani Angara ay tinalagang bagong DepEd Secretary. Pero yung kanyang posisyon sa Senado mananatiling bakante ayon sa COMELEC dahil nga naman nalalapit na ang eleksyon. 6.35 trillion peso national budget inaprobahan ng Pangulong BBM para ito'y maipadala na sa Kongreso. Pananahimik ng dating Pangulong Duterte sa pinagtataguan ni Pastor Quiboloy, pinag-aaralang pagpanagutin ng PNP. Department of Information and Communication Technology na dali ng mga hacker. May warning po naman ng mga telco. Abangan daw ninyo ang mas malupit na wave ho ng mga scam. Supply ng sibuyas sasapat hanggang sa susunod na taon ayon naman sa Department of Agriculture. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, wala pang namomonitor na sama ng panahon ang Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa kabila nito, patuloy namang magdadala ng pagulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at yung pagsasalubong po ito ng hangin ng Northern at Southern Hemisphere at ang easterly so mainit na hangin dala naman ng Karagatang Pasipiko. Sa Metro Manila, may 30% chance na magkaroon ng mga panandalian at biglang pagbuhos ng ulan ngayong Miyerkules. Mantala malaki naman ang chance na ulanin ngayong araw ang malaking bahagi ng Legazpi City sa Albay, Bacolod City, Davao City at Zamboanga City. Pembuntag sumatik paminaw nato diyan sa Kabisayan ng Mindanao. Pembuntag Sugbo. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Imbang nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. May bago ng kalihim ang Department of Education. Si Senator Juan Edgardo Sani Angara ang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ginawa ng Pangulong anunsyo sa isinagawang cabinet meeting sa Malacanang. Papalitan ni Angara si Vice President Sara Duterte sa July 19, 2024. Ayon sa Pangulong Marcos, malawak ang legislative history ni Angara at isa rin siya sa mga nagsulong ng ilang mahalagang reforma sa sektor ng edukasyon gaya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Enhanced Basic Education Act of 2013 o yung K-12 at ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Nagtapos si Angara ng Masters of Law sa Harvard University, Bachelor of Law sa University of the Philippines at Bachelor of Science and Economics sa London School of Economics. Anak po siya ni dating Senador Angara. Ayan, Ed Angara. Na naging presidente ho naman ng UP. Mananatiling bakante ang pwesto ni Senator Sani Angara oras na maupo ito bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa Commission on Elections, magkakaroon lamang ng papalit ni Angara sa Senado kung magsasagawa ng special elections. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, malapit nang mag-expire ang termino ni Angara kaya't malabong magsagawa pa ng eleksyon. Bukod dito, gugugol din ng halos 13 billion pesos para sa national position na pagbobotohan. Inaprobahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.35 trillion peso National Expenditure Program para sa 2025. Kasunod nito ng pagpipresenta ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang nasabing pondo sa ginanap na 17 Cabinet meeting sa Malacanang nitong Martes. Kabilang sa prioridad sa ilalim ng naturang panukalang pondo, ang food security, social protection,
healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Pinag-aaralan na ng pambansang pulisya kung maaaring papanagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pananahimik sa kinaroroonan ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, maaaring ituring na obstruction of justice ang ginawang pagsisekreto ni Duterte sa lokasyon ng isang wanted person. Pero sabi ni Fajardo, kailangan muna nilang kausapin ng personal ang dating Pangulo upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang pahayag nito o biro lamang. Ba't kaya nagre-react? Tapos ko ginoo buhay ito. Lahat na lang ba nasasabihin? Papatulan. Joke. Gayunman, hinimok pa rin ni Fajardo ang publiko na makipagtulungan sa PNP dahil paalala niya, isa pa rin pugante si Kibuloy. Sa pagbisita ni Mayor Digong sa Tacloban, sinabi niyang alam niya kung nasaan ngayon si Kibuloy pero hindi daw niya ito sasabihin. Kinumpirma ng Department of Information and Communication Technology o DICT na nahack ang kanilang Disaster Risk Reduction and Management Division portal and system. Ayon sa tagbagsalita ng DICT na si Renato Paraiso, tanging ang DRRMD system lamang ang nasa pool ng panghahack at hindi ito konektado sa kanilang central systems. Paliwanag ni Paraiso, posibleng madaling madali ito dahil open system ang DRRMD portal na sadyang idinisenyo upang madaling ma-access tuwing emergency. Binigyan din naman ng opisyal na maliit lamang ang nakompromisang datos ng naturang hacking na kinabibilangan ng nasa 10 nilang empleyado. Gayunman, iniulat na niya nila ito sa National Privacy Commission dahil may nasangkot na employee data. Alam mo, kahit na anong downgrade ang sabihin ng Department of Information and Communication Technology, nahack pa rin kayo. Hindi naman bago itong issue ng hacking. Ang sinasabi nga po ng, kung nyo natatandaan nung Monday, nakausap po natin si Engineer Alan Cabanlong, isa pong cybersecurity expert. Ang sinasabi niya, yun kasing problema sa atin, pagka may mga nahack na mga impormasyon, masyado nating dina-downgrade at hindi tayo naghahanap ng, o hindi tinutukoy kung sino dapat managot sa ganitong klase po ng kapabayaan. Dahil yan pong hacking na yan, hindi resulta ng isang aksidente lamang. Yan po ay patunay na meron pong mga nagpapabaya at hindi ginagawa ang kanilang tungkulin. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na makalipas po ang alas 4 na umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concern Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Tuloy tayo sa mga balita. Tiniyak naman ang kagawaran ng agrikultura na sasapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang sa Pebrero ng 2025. Ayon sa tagapagsalita ng DA na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, meron tayong 162,000 tons ng red onions, 11,500 tons ng yellow onions at 60 tons ng shallots. Kaugnay nito, posible niyang palawigin pa ang ipinatutupad na import ban sa sibuyas. Matatandang nagkaroon ng import ban sa sibuyas dahil naman sa oversupply hanggang sa Mayo. Pero pinalawig pa ito ng DA hanggang ngayong buwan ng Hulyo. Kahapon po, nandiyan kami sa may bandang Divisoria area ang dami ang dami pa rin mga ibinibentang sibuyas. Hindi nga lang natin alam kung imported yun o hindi. Pero yung pong mga pinaglagyang sako at saka kahon, meron pong mga characters sana naman hindi drawing yung pong binabalitang paghihigpit sa pagpasok po ng sibuyas. Maliban lang kung yan smuggled. Nangako naman ang Senado kay Senator Sani Angara na magiging katuwang sila sa pagsusulong ng kapakanan ng mga guro, mag-aaral at lahat ng sektor ng edukasyon. Ito naman ang sinabi ni Senator Lito Lapid. Kanyang pagbati kay Senator Angara na bagong talagang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Lapid, mahalaga ang magiging gampanin ni Angara upang tugunan ang mga hamon ng sektor ng edukasyon sa bansa. Kailangan din na niya ng batikang lingkod bayan na katulad ni Senator Sani upang suportahan ang mga programa ng Pangulo.
11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Iginagalang na isang grupo ng mga guro ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na italaga bilang susunod na kalihim ng Department of Education si Senator Sani Angara. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, suportado nila ang pag-upo ni Angara sa posisyon at sinasabing wala silang anumang pagtutol o pagharang dito. Pero naninindigan pa rin sa Basas na sana iwasan ng Pangulo ang pag-appoint ng mga politiko bilang bagong kalihim ng DepEd. Yun po, no, kasi ang politiko po, no, unang-una, no, doon pa lang sa mismo appointment, di ba? Bakit naman mag-appoint ng politiko? Pwede namang hindi, no? Kung yung qualification, ano, or yung curriculum vitae ng isang politiko ay pareho rin, ano, sa isang educator, no, na kilala natin na established, no? Bakit naman politiko yung pipiliin? Doon pa lang sa pag-appoint po, medyo hindi na maganda, no? Tapos kapag politiko po ang namumuno sa isang supposedly politically neutral agency, hindi natin may iwasan na matutunan. So, yung ahensya, no, doon sa affairs, no, nitong namumuno, nitong politiko. Si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Kasunod naman ang kabi-kabilang reklamo at magbatiko, sinabi ng Department of Labor and Employment na pwede pang umapila sa wage order na nagbibigay ng 35 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, maaari pang maghain ng motion for reconsideration sa National Wages and Productivity Board hanggang sa July 11. Sinabi pa ng kalihim, maging ang sektor ng mga employers ay maaari ding maghain ng apela para sa naturang wage order. Kung narito inaprobahan na ang aumento ng arawang sahod ng minimum wage workers sa National Capital Region para tumaas ng 645 na magiging epektibo sa July 17. 13 minuto makalipas ang alas 4, Senator Bato de la Rosa nais paimbestigahan ng mga resort sa Mount Apo, Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, good morning. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na susuriin niya sa Department of Environment and Natural Resources o DENR hinggil sa mga resort malapit sa buffer zones ng Mount Apo. Sa panayam ng mga media kay Senador de la Rosa sa isang pagtitipon sa isang malaking mall sa Ecoland, Davao City, binanggit ni de la Rosa na nais siyang suriin ang posisyon ng DENR hinggil sa mga resort na matatagpuan sa buffer zones ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas bilang sila ang kumukontrol sa pagagalawan sa Mount Apo. Sinabi ng senador na bago pa nabuo ang batas ay marami na ang naninirahan sa lugar. Dagdag pa ni Senador de la Rosa na bago pa man maisabatas ang batas, palagi siyang natitinda ng isda sa lugar. Sinabi ni de la Rosa na binisita niya ang lugar at ipinahayag ang kanyang pagnanais na personal na imbestigahan ang nasabing sitwasyon dahil siya ay lumaki sa Santa Cruz, Davao del Sur. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng ugnayan ng pamahalaan at komunidad upang matiyak na hindi mawalan ng kabuhayan ang mga residente sa lugar. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Salamat, John. At para sa kaalaman ni Senator Bato de la Rosa, meron na pong rate of continuing mandamos dyan po sa Mount Apo. Ang problema, hindi ho ito na ipatutupad ng lubusan. Bagamat meron ho mga pag-aksyon na ginawa ang DNR to comply with the order, hindi pa rin ho ito 100% na ipatutupad. Kaya naapektuhan pa rin po ang pagkasira ng tahanan ng national bird o ng Philippine Eagle. Umaga, Pilipinas! Na-monitor naman ng mga tauhan ng Philippine Navy ang pagbaba ng bilang ng mga barko ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea o WPS. Ayon sa spokesperson ng Philippine Navy for West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mula 129 na Chinese vessels, 95 na lamang ang mga barko ng China mula June 25 hanggang July 1.
22 sa mga barko ay na-monitor sa paligid ng Pag-asa Island. Binubuo ito ng 20 Chinese Maritime Militia vessel at isang China Coast Guard vessel at People's Liberation Army Navy vessel. Habang tig 20 naman ang nasa Ayungin Shoal at Juan Felipe Reef. 14 ang nasa Bajo de Masinloc, 8 nasa Panatag Island, 6 naman ang nasa Sabina Shoal, 4 ang nasa Recto Bank at may isa pa sa may Parola Island. Inilutan naman ni Senator Amy Marcos ang plano ng China na gamitan ng hypersonic missile ang Pilipinas. Ayon kay Senator Amy, tingin kasi ng China, kumakampi talaga ang Pilipinas sa kanilang kalabang Amerika. Guminitan niya ang ulo ng Beijing nang magbigay at nagdagdag pa tayo ng base militar o mga EDCA sites para sa mga sundalong Amerikano. Sinabi ni Senator Marcos na sa ere aatake ang China at hindi ito ang literal na paglusob ng Chinese Army o Navy sa bansa. 25 lugaran niya sa bansa ang unang tatargetin ng China, kabilang ang Batanes, Subic at Ilocos. Idiniin ni Senator Marcos na nakakatakot ang plano ito ng China, lalo't mismong Amerika hindi kayang salagin ang hypersonic missile. Binanggit ng presidential sister na maski Iron Dome ng ibang bansa hindi kayang pasukin at durugin ng ganitong klase ng missile attack. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Hinihimay na sa Senado ang mga panukalang batas na makatutulong sa suliranin ng West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Jesus Cunero, kabilang sa tinatalakay ng mataas na kapulungan ang mga panukalang batas tungkol sa maritime at sea lanes ng Pilipinas na magpapalakas sa legal claim ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod pa rito ang panukalang batas na magpapalakas naman sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Naniniwala naman si Escudero na dapat idaan sa pamamagitan ng mutual action at mutual initiative ng executive branch ng pamahalaan ng Pilipinas at China ang chief architect ng foreign policy. Samantala, para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat na magpasa ng batas na makapagpapahusay sa diplomatic skills at pondo din sa Department of Foreign Affairs. Hindi enforceable ang naipanalo ng Pilipinas na 2016 arbitral ruling laban sa China. Kapanayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Senator Ping Lacson, dahil sa walang magpapatupad ng naturang ruling ay palakasan na lamang ng puwersa ang magiging labanan. Aminado naman si Lacson na walang laban ang Pilipinas at China, pero nagsisilbi namang pambalanse rito ang umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Problema kasi doon sa ruling, yung arbitral ruling, ang problema hindi naman enforceable. Sino mag-enforce? So palakasan ng puwersa ang labanan. Wala naman talaga tayo itatapat sa bansang China. Mabuti rin, meron tayong umiiral na Mutual Defense Treaty with the United States. Kasi ito yung matagal ko na sinasabi. Ito yung pwedeng magamit natin pang balanse. Yung tinatawag nating balance of power sa West Philippine Sea. Bagamat kinakalawang na at hindi na operational ang BRP Sierra Madre na nakaposta sa West Philippine Sea, hindi ito magagawang sirain o atakihin ng China. Ito pa rin ang sinabi ni Senator Ping Lacson sa panayam ng DCRH at ng radyo natin. Ayon kay Lacson, ito dahil sa nananatiling commission ng Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, kung aalisin o atakihin ito ng China, maaaring maging hudyat ito ng pag-iral ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos.
commissioned Navy vessel, pwede mo bang, pag in-attack mo yun, maliwanag talagang magti-trigger ng mutual defense treaty yun. Kasi hindi lamang public vessel, kundi talaga Philippine Navy vessel and commissioned vessel yon. Kaya dapat ay hindi mawala ito. Dapat talaga nandun at talagaan natin kasi alam mo, kawawa rin yung mga marine contingent natin doon. Ayun ho talagang objective kung bakit ho isinadsad yan doon. Para pagka parang act of aggression na ho pagka pinakailaman yung kalawanging barkong yan. Konkretong aksyon at hindi lamang salita. Ito naman ang apela ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa mga bansang kaaliado ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Iginiti Browner na napakahalaga sa Pilipinas ang pagsuporta ng mga ito, ngunit hindi sapat na magpalabas lamang ng pahayag dahil ang kinakailangan ay konkretong aksyon. Tulad na lamang niya ng pakikiisa ng Amerika, Japan at Australia, gayon din ang Canada at maging ang ilang bansa sa Europa sa isinasagawang multilateral maritime cooperative activities ng Pilipinas. Dahil dito, mungkahin ang AFP Chief, makikiisa rin dapat ang mga bansa o yung mga bansang kapanig ng Pilipinas sa may kinakasang pagsasanay at modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Inimok naman ni Senator Win Gatchalian ang suspended Bamban Mayor na si Alice Goo na ilantad na ang mga nasa likod ng iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Gatchalian, kapag sinabi ni Goo ang lahat ng kanyang nalalaman sa operasyon ng mga iligal na pogo, posible itong makatulong para mabawasan ang kanyang pananagutan. Pero sabi naman ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, walang dapat nakapalit ang pagsisiwalat ni Goo dahil para na rin isinantabi ang mga krimen na nagawa ng alkalde. Naharap ngayon si Goo sa kasong graft at nasa ilalim din siya ng Immigration Lookout Bulletin Order habang gumugulong pa ang ibang posibleng ihahaing kaso. College student na nagsasideline sa pagbebenta ng illegal drugs arestado sa Orion, Bataan. Detalye na balita mo lang kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Kulungan ang binagsakan ng isang 23 anyos na college student matapos masakot dito sa kinasang drug by bus operation sa Barangay Putimbuhangin, Orion, Bataan kagabi. Sa ulat ni Orion Chief Police Major Silvestre Colanza, ang suspect na naaresto na kanyang mga tauhan ay edad 23 anyos, residente ng Townsite Limay, Bataan, nakasalukuyang third year college sa isang private school ito sa lalawigan ng Bataan. Nadakip ito matapos makabili sa kanya ang isang pulis Orion na nagpanggap na bayar ng droga sa halagang 500 piso at nang ito'y kapkapan, nakumpiskaan pa ito ng isang pakete ng shabu at nabawi din dito ang ginamit na mark money at cellphone na gamit sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Sinabi sa DCRH News ng nadakip na suspect na estudyante, self-supporting umano siya sa kanyang pag-aaral at siya lamang umano ang pag-asa ng kanyang pamilya kaya nagsisikap siya makatapos na pag-aaral upang mabigyan nito ng kaginhawaan ang kanyang mga magulang, kaya nag-sideline umano siya magtulak upang matustusan ang gastos sa kanyang pag-aaral. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 RA 9165 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Danny Cumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy, mga misi, sa may araw mo si Bonso pag-uwi galing ng eskwela. May dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable Shield sa paglaban sa germs versus another front may shea butter. Pampalambot ang kote sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay, mag-showbiz muna tayo. Kampo daw ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado naglabas ng statement kaugnay ng issue na may kinalaman sa ABS. Detalye na balita mo lang kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Naging issue itong hindi pagkasali ni Jeneline Mercado sa station ID ng GMA7 na naging dahilan kung bakit nabash ng bonggang-bongga si Dennis Trillo. Sinagot niya kasi ang tanong ng netizen kung bakit wala si Jeneline. Lilipat daw ba ito ng ABS-CBN? At sinagot nga ni Dennis ng may ABS pa ba na ikinagalit ng mga loyal supporters ng Kapamilya Network. Pero ang sabi ng management team ni Dennis Trillo, hindi raw ang aktor ang sumagot dahil nahack daw ang TikTok account nito.
Kahapon ay nilinaw ni Becky Aguila, ang manager ng mag-asawang Dennis at Jeneline, na mananatiling kapuso si Jeneline at nahack nga raw ang TikTok account ni Dennis. Ang sabi ni Becky, Jeneline is a loyal artist of GMA and will always remain loyal for as long as her mother network wants her to stay. End of quote. Nilinaw ding hindi lang available si Jeneline nung araw ng shoot ng Station ID, pero inimbita naman daw ito. Pagdating naman kay Dennis ay kinlaro uli na hindi ang aktor ang sumagot dahil sa nahack nga ito, kaya nakiusap silang tigilan na sana ang bashing at kung ano-ano ang akusasyon na ibinabato sa kapuso actor. Ang sabi pa ni Becky, we appeal to the public to stop spreading hate and false accusations online. End of quote. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Ito, walang hacking dito. Ipadala po ninyo inyong mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time. Pagkilala po ito, pagsaludo at pagpaparangal sa mga magsasaka, sa mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng pagkain, lalong-lalo na sa livestock. Dahil po sa kanilang magsisikap na masiguro ang food security ng bansa. Ang deadline of entries, deadline ng submission ng entries ay July 31, 2024. Ipapadala po ninyo yan sa www.pagcor.ph/photocon 2024. So para, tumaas na po ng 32.7% ang mga ipinapadalang entries kung ikukumpara noong 2023. Yan po binibida ni Chairman Altenco ng PAGCOR. Kaya naman ang sabi niya, sa ngayon sumampa na sa 2.23 million pesos ang kabuang cash prizes para po sa naturang pakantes ng PAGCOR. Sabi po ni Chairman Altenco, ang 8 mananalo para sa conventional category ay tatanggap ng tigwa 100,000 pesos. Lupit, 8 yan, Tapos 8 rin ang mananalo sa mobile category o mga larawang kuha ng mobile device. Tatanggap naman sila ng tig 50,000. 8 din ang mananalo sa drone category o mga larawang kuha ng drone camera. Tatanggap din sila ng tig 50,000 pesos. Ang mga hindi siswertehin, syempre, meron pong consolation prizes. At ano pang iniintay po ninyo, huwag nang hintayin ang July 31 deadline para sa pagpapadala ng inyong mga entries. Ulitin natin sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Ipadala nyo na daw yung inyong mga entries ASAP. 9,000! 9,000 po naman ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, yung isang item na sinasabi natin nakikita sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga ilang commercial establishments, sa mga hotel. Ayan, halos nakuha na. No? Yung pangalawang item naman ay may gulong. May bagay na umiikot. Kasi nga pinagulong Hindi naman umiikot ang square. Ayan, may gulong. So ano ho itong bagay na ito na may gulong na dumaan sa isang bagay na nakikita sa loob po ng bahay, ng opisina o ng mga hotel. Ayan, klaro Ang inyo pong mga entries, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Doon sa isang item, kinakailangan ho ninyo, pagka kayo nagpagulong-gulong dyan, kinakailangan na mag-shower ho kayo, pagkatapos, gamit po ang Shield Bath Soap. Ayan, alam niyo ng link, Siyempre, pagkatapos nyo magpagulong-gulong dyan, kinakailangan, baka hindi ho malinis, lalong-lalo na kung yan po is sa mga hotel. Kinakailangan mag-shower gamit po ang Shield Bath Soap. Ang inyo pong mga entries, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. So ninatamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Doon ho man sa mga sasali online, kinakailangan meron ho kayong sharer badge. Kaya dapat i-share nyo muna ang atin pong programa. Ayan, para mag-qualify ho kayo sa inyong mga ipapadalang sagot. Magandang umaga, Pilipinas! May kabuang 23 kooperatiba mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa Zamboanga Peninsula tumanggap ng tig 50,000 pesos mula sa Cooperative Development Authority o CDA. Ito'y bilang bahagi ng malasakit sa kooperatiba program na itinataguyod ni Senator Bongo
na nagpapakita ng kanyang pangako sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kooperatiba sa buong bansa. Ang kay Senator Goong Pondo ay ipinamahagi at ito'y magagamit sa pagpapalago ng kabuhayan ng kanilang mga miyembro na naaayon sa pangangailangan ng sektor na kanilang nirerepresenta. Maaari niyang gamitin ang pondo bilang kapital o puhunan para palakasin pa ang kanilang maliliit na mga negosyo. Kasama ng senador ang mga opisyal ng Zamboanga del Norte, kabilang sina Sayan Mayor Alberto Bongkawel at Vice Mayor Jose Cor Gipolanca, Sibuko Mayor Joel Ventura, Sirawai Mayor Aljahar Janihim, Labason Mayor Jed Kimbo at si Ay Zamboanga Sibugay Mayor Josicor Gipolanca. Bukod sa pinansyal na suporta na ibinigay sa pamamagitan ng CDA, nakatanggap din ng mga miyembro at ng mga kooperatiba ng iba't ibang mga grocery packs at iba pang mga ayuda mula kay Senator Go. 2.6 million pesos na halaga naman ang smuggled cigarette na harang sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Meron pang 2 arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa nagpapatuloy na joint anti-smuggling operation sa BARM region, naharang ng NBI BARM at Dato Udin police personnels ang isang wing van with plate number NEV 8383 na may karga na namang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Nabatid na galing ng Libak Sultan Kudarat ang truck at doon ibinagsak mula sa isang lancha at trinaking via OP Awang National Highway. Batay sa 2 inaresto na hawak ngayon ng NBI BARM, nakatakda sana nilang ibibiyahe patungong Davao City ang 100 boxes ng smuggled cigarettes. Kamakalawa na harang din ng parang police personnels ang 2 wing van sa barangay Sarmiento, parang Maguindanao del Norte na may karga ring smuggled cigarettes na nagkakahalaga naman ng 14 million pesos. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Magandang umaga, Pilipinas! Inimpound na ng Bureau of Customs ang 4 na yate na pinaniniwala ang pinagkargahan ng toneladang shabu na nadiskubre sa Alitagtag, Batangas noong Abril. Ayon sa Bureau of Customs, naghain sila ng warrant of seizure and detention sa isang luxury yacht sa Nasugbo kung saan nadiskubre ang 3 pang undocumented na mga private yacht. Iisa lamang ang may-ari ng mga yate pero hindi na ito pinangalanan pa ng BOC. Sinabi naman ng Bureau of Customs, partikular na ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, nirentahan ng naarestong Canadian national na si Thomas Gordon O'Quinn ang mga yate para dalhin sa probinsya ang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu. 20 o 19 anyos na construction worker na wanted sa kasong rape pa. Nahuli naman sa Sampabian, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng San Fabian Police Station ang 19 anyos na construction workers na naharap sa kasong rape matapos itong maaresto alas 4:55 ng hapon sa kanilang bahay sa barangay Kayanga, San Fabian. Sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang suspect ay nakilalang si J.R. Serratica Valdez, 19 anyos, walang asawa, construction workers. Ang pagka-aresto sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Dagupan City sa kasong statutory rape na may petsang June 14, 2024 kung saan walang piyansang pinagkalubang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Kaya tinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ilalabas ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNP sa Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, eto si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. May pangangailangang buhayin ang mga hakbang para sa operasyon ng First Border Control upang masiguro ang kaligtasan ng pagkain. Ito naman ang sinabi ng Department of Agriculture kaugnay ng naitalang unang kaso ng Q fever na nagmula pa sa mga inaangkat na kambing mula Amerika.
Lain din ito na mapigilan ang pagpasok ng mga peste sa mga pananim at mga sakit sa mga laman dagat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magsisimula ng operasyon sa pagpasok ng 2025 ng 5 SEPA o yung Cold Examination Facility for Agriculture, isang sanitary phytosanitary inspection facility para sa mga imported na mga hayop, mga isda, mga halaman at iba pang agricultural products. Kinumpirma ng kalihim na ginagawa na ng pribadong contractors ang SEPA sa Angat, Bulacan at nakabili na rin ng mga kagamitan para matugunan ang operational timeline. Nakaplano na niya ang pagbubukas ng 4 pang dagdag na SEPA sa Setyembre sa susunod na taon sa Maynila, Subic, Davao at General Santos City. Bagamat ang SEPA sa Angat at General Santos City ay magkakaroon ng laboratoryong pinondohan ng DA, sinabi ni Laurel na nakaplano na ang komprehensibong pasilidad ng mga pangunahing pier gaya ng Manila International Container Terminal, Subic Bay International Corporation, Davao International Container Terminal, Manila South Harbor, New Cebu International Container Port, Batangas International Port, Navotas Fish Port, Iloilo International Container Port at Misamis Oriental Port. Ang orihinal na pondo para sa SEPA ay 2.3 billion pesos noong nakalipas na taon. Nabawasan ito ng 1.2 billion ngayong taon dahil sa alok ng International Container Terminal Services Incorporated na pondo ng karamihan ng mga pasilidad sa mga lokal na pier na pangangasiwa naman ng kumpanya. Ayon kay Laurel, bago nagsimula ang operasyon ng SEPA, magpapatupad muna ang DA ng pre-shipment inspection sa mga ports of origin. Inaasahan ng kalihim na may patutupad ang pre-shipment inspection sa loob ng 3 buwan upang mapalakas ang food security measures at mapigilan ang smuggling activities na nakakapinsala sa mga lokal na mga magsasaka at pampublikong kalusugan. Alam ho ninyo, mabuti nga ngayon, nagkaroon na ng katuparan yan. Tagal-tagal na ng panahon na dapat ho, nagkaroon ho tayo ng first border facilities o first border protocol. Ay, mga misis, mga nanay, mga tatay, kinakailangan pagbawinin po ang inyong mga mahal sa buhay ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ka ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabawang family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, may babati nga pala sa atin ngayong umaga. Para po sa ating anibersaryo. Ayan, good morning kay Speaker Martin Romualdez. Umaga, Pilipinas! Teka muna, kasama na natin ngayon si Brother Manny De Leon, ang Pangulo po ng Notre Dame of the Yangas University. Brother Manny, magandang umaga po sa inyo. Welcome back. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, mukhang kayo may retreat yata galing sa Europe. Nagpunta ba kayong Vatican? Ay, hindi. Di ba? Okay. Sa General House ng Maris Brothers lang. Bakit? Saan ba ang General House ng Maris Brothers? Nasa Rome. Sa Rome din. Okay. Akala ko pinatawag kayo sa Vatican eh. Okay, Brother Manny, quick reaction lamang po ninyo sa pagkakatalaga ng Pangulo kay Senator Sonny Angara bilang kalihim po ng Department of Education. Well, I think it's a breath of fresh air for the Department of Education na magkaroon ng isang secretary na kagaya ni Senator Sonny Angara. Kasi alam naman natin na in terms of academic background, very solid naman yung background ni Senator. He's a lawyer. He has a degree in economics. At saka marami na siyang mga nagawang legislation tungkol sa education. At so, breath of fresh air. Hopefully na mabigyan niya ng attention yung mga pangangailangan ng ating education issues dito sa ating bayan.
Of course, hindi naman natin inaasahan na magkaroon siya ng magic para ma-reverse yung standing natin sa PISA, di ba? Dahil iba naman yun. Long term yun. It takes a decade or years to improve that. No? Pero dapat ayusin siguro yung system. I think it's not only aiming for the high ranking sa PISA, pero dapat tingnan natin yung system. Ano ba yung system na dapat ayusin? We should be process-oriented, system-oriented. Pero doon sa PISA, hindi kasama ang Catholic education, di ba? Kasama bang Catholic educational institution? Lahat kasi whether private or Catholic or public, kasama sa assessment ng PISA. And ang kinuha doon ay average. Kung ano yung average performance natin. Siyempre, random sampling lang naman yan. Pero random sampling, tapos titingnan yung results. So, I think in the area of reading ba yun? Mathematics at saka science. Pero ang private schools kasi, yun yung focus, di ba? Yun yung emphasis, at saka hindi naman kayo 100% sumusunod kung ano yung yung ibinibigay na schedule of classes ng public school, we have to. Kailangan na sumunod kami sa curriculum at saka may curriculum guide na sinusundan. Hindi kami pwedeng mag-divert. Pwede kami magdagdag pero hindi pwedeng lesser. We have to comply with the minimum requirements of DepEd. Hindi, so yung ladderized, yung nire-recommend ang ladderized system ng pagtuturo, ina-adapt din yun sa private school? Lahat. Oo. Doon nga tayo may problema pala, no? Nakadikahon yan nakadikahon. Kaya nga siguro, I think ang suggest ko dyan is talagang give us the minimum requirements, allow the private schools to be more innovative. Huwag siyang i-restrict in terms of class scheduling, time allocation. Dapat doon sa competency-based. Anong minimum competency ang dapat matutunan ng isang bata sa particular level? Hindi, pero yung performance-based bonus, hindi kasama kayo doon. Ibang usapan yun. Kasi yung merit yung pagbibigay ng merit sa public, hindi po kami kasama doon. Kasi doon nagkakaroon tayo ng problema nandun yung walang iwanan di ba? Siyempre, ang isang eskwelahan, hindi na mapapayag na may mga bumabagsak silang mga estudyante kahit na walang kapasidad, hindi marunong magbasa, di ba? Doon nagkakaiba. Kasi mayroon ngang policy yata sa kanilang merit increases na dapat walang naiiwanan. So pag marami kang binagsak o hindi pinasa, ay may corresponding effect doon sa iyong performance-based bonus. Performance. Which the private schools are not affected by that. Kasi yun sinasabi nila na hindi naman daw yun pinatutupad, pero drawing yun. Tayo naman, alam natin kung anong nangyayari sa ground na dahil doon sa performance-based bonus na yun, kaya tumutungtong ng high school na hindi pa marunong magbasa, hindi nga marunong mag-construct ng tamang sentence which is not happening. So, again, Brother Manny, kung may nakikita ang CEAP, ang Catholic Educational Association of the Philippines, at ang COCOPEA, na iba pang mga programa na pwedeng ipatupad, ang sinasabi ninyo, bigyan na lang kayo ng minimum compliance. Yes, set the minimum requirements, yung mga minimum competencies na dapat ma-acquire ng bata, at allow the private schools, and then subject them to achievement test. Okay. Teka muna, nasa ano ba yan? K-12 law ba yan? Yung standard na yon na kinakailangan tumugon kayo doon sa kung ano yung nire-require ng DepEd? May for lahat from grade kinder up to grade 12, meron tayong subject discipline, subject areas na dapat i-offer,
Especially sa senior high school kasi may mga tracks and strands, may mga sariling may mga subjects na core subjects, mga core subjects, tapos may general subjects na dapat i-offer. We have to comply. Pero, parang 32 subjects in 4 semesters sa senior high school. Kaya nga, yun ang bigat nun eh. Di ba? 32 subjects. Mabigat. Samantalang nung kami ho nag-aaral ng elementary, pilar lang ho yung pinag-uusapan namin eh, di ba? At saka si Bantay, kaya talagang magkakaroon ka ng may comprehension talaga pagka nagbasa ka. Ngayon, sa dami ng i-memorize ng mga bata. Elementary nga, may calculus ni. Sabi ko, paano naman matututo yung bata nun? Di ba kaya tuloy natatakot? At saka, I think the issue is talagang decongestion eh. Kaya itong matatag curriculum, pilit nilang i-decongest. Pero sa akin, ganun pa rin eh. After, may mga year levels na after grade 4 yata, 8 subject disciplines pa rin ang ituturo. Imagine in one day, there are only 6 hours na available for students in the classroom. Tapos 8 subjects yung dapat maituro. Kaya dapat maging flexible yung mga eskwelahan o principal na kung ano lang yung kaya ng bata in one day, yun lang ang i-offer. Oo. Kasi kaya nga hindi na learning is fun eh. Di ba? Dati dapat ang bata ay natututo ng masaya, di ba? Na nag-i-enjoy siya sa pagpasok sa eskwela. Ngayon hindi na. Tama. Natatakot yung bata. It becomes a burden to the students, a burden to the teachers, at dadagdagan mo pa yan ng mga paperwork. So, there's lesser time for teaching, learning, lesser time for teaching at saka learning time. Oo. Brother, yung bang dinaanan namin dati na skills training, farming at iba pang basic skills na binibigay nung nasa high school kami. Meron pa rin ba yan hanggang ngayon? Nasa TLE yan. Nasa sa technical livelihood at meron, pero karamihan computer na eh. Technology na driven. Robotics. Hindi, okay lang yung robotics. For them to touch the soil, to plant a seed, parang wala na rin yun. Drawing na lang yun. Drawing na lang. Paano natin may instill sa kanilang pagpapahalaga sa nature? Di ba? Pagmamalasakit sa pagtatanim. Kaya hindi natin masyado nabibigyan na ng emphasis. Mahalaga naman yung technology. We are not saying na dapat walang technology kasi that's the future. Yes. Pero ibalik siguro yung experience ng bata to be connected with the soil, no? With nature. Opo. Anyway, ang CAP for sure will be seeking for an audience with the new secretary? I think may pagkakataon para dyan. Okay. I think si Senator Angara naman is a commissioner of the EDCOM 2. So mayroon naman kaming I think working relationship with Cocopea and EDCOM 2. At familiar naman si Sen sa problema ng education. So kinakailangan lang siguro na magkaroon siya ng independent mind to pursue yung anong dapat, hindi siya maging affected ng political expediencies. Okay. Brother, again, thank you for joining us. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you. Welcome back. Si Brother Manny De Leon. Yan po isang TOIM awardee. Awardee po yan ng 10 Outstanding Young Men noong medyo bata-bata pa siya. At naging pangulo po ng iba't ibang mga universidad at ang Notre Dame University System bahagi po ng Catholic Educational Association of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kabataang mag-aaral, makikinabang sa pagtatalaga ng Pangulong BBM kay Senator Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education ayon naman kay Senator Grace Poe. Tutali na balita mula kay Raymond Adpaas sa RH28. Raymond, good morning. Malaki ang pakinabang na makabataang mag-aral sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang visionary at education advocate sa Department of Education. Ito ang paniniwala ni Senator Grace Poe matapos ihayag ng Malacanang ang appointment ni Senador Juan Edgardo Sani Angara bilang DepEd Secretary.
Ayon kay Po, kilala si Angara bilang tagapagsulong ng dekalidad na edukasyon. Sa katunayan ay marami ng batas ang kanyang inakda na pinakikinabangan na sa ngayon. Kabilang ng Unified Student Financial Assistance System Act, Scholarship, the Student Fair Discount Act, Universal Access to Quality Tertiary Education at Open Learning and Distance Education Act at iba pa. Paniwala naman ni Senator J.B. Ejercito magdadala ng mga positibong pagbabago sa sistema ng edukasyon si Angara. Ito ay batay sa kanyang commitment sa public service na ipinamulat ng Xavier School. Gate naman ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. hindi nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili kay Angara. Tiyak na siya ay magiging instrumento sa pagtugon sa mga pangailangan ng Department of Education. Hindi naman nagpahuli si Senador Lito Lapid sa pagbati kay Senador Angara. Para kay Lapid, napakalaki ng hamon sa sektor ng edukasyon at kailangan ng batikang lingkod bayan na katulad ni Senador Sani Angara sa Department of Education. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, meron muna tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Bahagi po ng sumulong highway sa Antipolo pansamantalang sarado dahil sa isang aksidente. Detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel, RH52, good morning. Kuya Angel, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa sumulong highway sa Antipolo City ngayong umaga. Ito matapos salpukin ng isang pickup truck ang poste ng kuryente sa area ng Centro Mall. Ngayon lamang itong alas 4 ng madaling araw, abiso ng pamahalang lungsod ng Antipolo. Isasarapan samantala itong parehong lane o parehong direksyon itong nabanggit na parte ng sumulong highway para bigyan daan ng clearing operations ng Meralco. Samantala, nasakta naman itong driver ng pick-up. Agad din naman umanong naalalayan ng Mambugad Rescue. At ayon sa Antipolo LGU, nakaranas ng pananakit ng dibdib ang hindi na pinangalan ng driver. Naligtas na rin umano ang kalagayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel, at magandang umaga sa ating mga Midnight Singers na nakatutok yan sa San Diego, California. Yan si Tito Art, si Don Art. Yan, kasama ho niya sina Don Manuel at saka si Don June. Yambao. Tita Loy at saka si Tita Cora, good morning po sa inyo. Practice mo para siguradong magandang performance natin sa inyong concert na nakatakda dito sa Pilipinas next year. At doon sa mga suki natin abroad, kayo ho'y papauwi ng Pilipinas, huwag na muna hong magbaon ng imported na tsokolate. Mas masarap ho yung gawang lokal. Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito po mga magdaniyog na dating umaasa sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. Dahil po hinakot po yung mga magandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan, at yan po ngayon ang nagiging source ng kanilang mga materials para sa pagpoproduce ng Tangerine Chocolate. Gawang lokal pero taste and looks global. Available sa 0919-095-5935. Ang 10 variants po ng Tangerine Chocolate ay makikita po ninyo sa tangerinechocolate.ph, at ang mga raw material na ginamit po dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil habang tinatangkilik natin yan, binubus natin ang loob ng ating mga magsasaka at binubus din ho natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangerine Chocolate, gawang atin. Oras mo na sa buong kapuluan, 47 makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, dito ho sa Dalig Creek, meron pong clean up drive na ikinakasa ang Las Piñas LGU. Detalye na balita mula kay Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Puspusan na ang paglilinis ng pamalaang lungsod ng Las Piñas sa mga creek sa mga barangay. Ikinasa ng lungsod ang clean up drive operation sa Dalig Creek sa barangay Pulang Lupa 1. Pinangunahan ng City Environment Office ang pagtatanggal ng basura mula sa nasabing creek. Nais ng Vice Alcalde April Aguilar na maalis ang mga nakabarang basura para mas makadaloy ang malinis na tubig. Nabatid na bago pa man na sumapit ang tag-ulan, tanggal na ang mga basurang nakabara.
Mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Noche Kasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Noche. Samantala mga residente at barangay official sanay puwersa naman sa pagkontrol ng tumataas na kaso ng dengue sa Leyte, gayon din sa Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad Jimmy. Pinayuhan ng Department of Health ng mga barangay official at mga residente sa lalawigan ng Leyte at Samar magtulungan para makontrol ang pagtaas ng kaso ng dengue fever. Ito ang sinabi ni DOH 8 Dengue Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia, kung mananatiling malinis ang loob ng bahay at sa mga kapaligiran may iwasan at malaking tulong na di pa tumaas ang kaso ng dengue. Kailangan walang mga tubig na maaaring pangitlugan ng lamok o puksain na pangitlugan ng lamok na mga lugar. Inahayag ito ng DOH matapos may talang mahigit 3,000 mga kaso ng dengue fever sa Eastern Visayas at 7 ang namatay. Tumaas ang kaso ng dengue fever ngayong taon kung ihalin tulad noong nakarang taon dahil sa transition mula sa El Nino phenomenon na ngayong pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Pero kinakailangan ho talaga i-boost natin ang ating immune system. Palakasin po natin ang ating immune system. Isa ho sa makatutulong para ma-boost ang ating immune system ay ang Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang Ultabio po ay pwedeng i-take natin anytime, pero rekomendasyon ho ng mga doktor, 2 capsules bago matulog para makita ho natin yung epekto ho nito in succeeding days. Ano? Ang Ultabio ay postbiotic na nagtataglay ng Lactococcus lactis strain na inaral po ng madalubhasa sa Japan. Dumaan po ito sa matinding clinical trial. Ano ha? Hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis plasma o strain plasma. Kaya talagang nakatutulong para ma-boost yung ating immune system at maitabo yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ginagawa po niyan, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, para mapalakas ang ating immune system habang tayo po ay natutulog. Pagkatapos po natin matulog, paggising natin kinabukasan, may banibago tayong sigla. Yan ho yung function na ginagawa po ng postbiotic. Para po sa inyong para saan mabibili? Sa Lazada at Shopee. Pero siguraduhin ho ninyo, galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabio ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ang isa pang good news, ito po ay halal certified. Maganda umaga, Pilipinas! Isang rebelding NPA sumuko sa Baguio City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41 na ibang nabigat. Romy. Makakapiling na ng isang 57 anyos na dating rebelding NPA ang kanyang pamilya. Si Cadelio ay kusang loob na sumuko sa mga operatiba ng Regional Mobile Force Battalion 15, PNP Special Action Force, Baguio City Police Office at iba pang police unit sa Barangay Edisan, Baguio City. Batay sa report, si Cadelio ay sumapi sa makakaliwang grupo noong 2003 at nagsilbing contact ng rebelding grupo sa Gomhang, Tinok, Ifugao. Naging miyembro rin ito sa huminang kilusang larangan guerrilla Ifugao at Tampis noong 2018. Nag-ooperate ang kanilang grupo sa lalawigan ng Ifugao, Mountain Province at Baguio City. Isinuko ni Delio ang isang caliber 45 pistol, ilang balat, isang fragmentation grenade. Tatanggap ito ng tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa tulong ng Department of Interior and Local Government. Nangako naman si Cadelio na makikipagtulungan sa gobyerno para makamit ang kapayapaan sa bansa. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos te Gina. At doon sa mga pababa galing norte, mapapadaan ho kayo ng Central Luzon. Silipin ho ninyo yung mga proyekto po ng Westchester Realty. Dahil napakaganda ho nito, napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ang tinutukoy po natin ay itong mga proyekto po ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at saka sa Mira. Aba, mantakin ho ninyo, pinakamura na po itong ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives.
At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township, yung munisipyo, simbahan, eskwelahan at iba pang mga amenities. Ngayon, kung kayo ho'y bibili ngayon at magpapareserve, may chance pa ho kayong manalo ng trip or two sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Pwede kayong pumunta ng libre for two sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Kaya lang kinakailangan yung mag-practice na muna ng pagpupukol ng inyong dart para swertehin. Ayan, pag hindi pa rin sinuwerte, meron pa rin ho yung Premier e-bike at aircon promo ng Westchester Realty. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Senator Francis Chis Escudero, ang ating Senate President. Meron din siyang gustong iparating sa ating pong mga suking taga-subaybay. Senate President Chis Escudero, good morning. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang 5 na umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Pinayuhan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na gumamit ng face mask. Ito ay sa gitna ng lumalaganap na sakit na streptococcal toxic shock syndrome o STSS galing po ng Japan. Ayon kay MIAA spokesperson Chris Bendijo, regular na nakikipag-ugnayan ang MIAA sa Department of Health at Bureau of Quarantine para sa kinakailangang monitoring sa mga pasaherong nagmumula sa ibang bansa. Kasabayan niya ng pagsusuot ng face mask, sinabusyuhan din ng mga pasahero na takpan ang kanilang bibig at ilong kapag bumabahing o kapag kayo may sipon o kayo'y umuubo. Pero nilinaw naman ng MIAA na hindi pa rin mandatory ang paggamit ng face mask sa naturang paliparan. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikita ng DOH ang STSS bilang isang public health concern sa ating bansa. Ikinalugod naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakatalaga kay Senator Sani Angara ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Education. Iwala si Romualdez na magiging magaling na kalihim na kagawaran si Sani Angara dahil sa kanyang malawak na karanasan sa sektor ng edukasyon at matindi nitong dedikasyon sa serbisyo publiko. Sinabi pa ng leader ng Kamara na ipakita na ni Senator Angara ang kanyang commitment na ayusin ang educational system ng bansa at isulong ang karapatan ng mga mag-aaral at din ng mga guro. Bitbit din na niya ng Senador ang kanyang malawak na background at kapansin-pansing legislative work at education policy achievements. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na susuportahan ang mababang kapulungan ng Kongreso si Angara sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Makikipagtulungan na niya ang Kamara sa bagong Education Secretary upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga Pilipino. Nagbabala naman ang isang grupo ng telco sa bansa sa inaasahang pagbaha ng bagong wave ng TechScam. Ayon kay Froilan Castelo ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators o PCTO, siya po yung presidente, at Globe General Council, nakababahala ito dahil sa nagagawa na ng paraan ng mga fraudster o mga manloloko na hindi dumaan sa mga telco networks. Sinabi pa nito na maaaring target din ay mga Pilipinong gumagamit ng foreign mobile number sa mga chat apps at iba pang web-based messaging platform. Pinaalalahanan niya ang mga mobile user na itigil ang pagpindot sa mga clickable links at huwag maakit sa mga unsolicited messages mula sa ibang mga platform. O nga naman, kasi nga naman yung iba, nanalo ka. Siyempre, you won. Wala ka mang sinalihan, nanalo ka. Siyempre, milagro. Sige, magpauto ho kayo nang madisgrasya ho kayo dyan sa ganyang klase yung mga racket ngayon ng mga fraudster. 8 minuto na makalipas sa ang 5 na umaga, tiniyak naman ni Surigao del Norte Representative at Nationalista Party member Robert H. Barbers
Kasama sa 2025 senatorial slate ng administrasyon ng kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Marbles, nakikipag-alyansa ang kanyang partido sa Partido Federal ng Pilipinas na kasalukuyang pinamumunuan ng Pangulo. Bagamat wala niyang opisyal na listahan ng mga kandidato, natitiyak niyang bilang miyembro ng NP o National Lista Party, isasama si Senator Amy sa senatorial bet ng administrasyon. Matatandang napaulat na may alitan ang magkapatid na Amy at ang Pangulong BBM ukol sa isinusulong na People's Initiative ng Kamara at dahil sa pahayag ng senadora na masyado manong mabait ang presidente laban sa mga smuggler. Wala nang dayuhang terorista sa buong Pilipinas. Ito naman ang anunsyo ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Browner sa Bagong Pilipinas sa public briefing. Sinabi pa ni Browner na dumarami na rin ang mga probinsyang nagdedeklara ng insurgency-free sila, lalong-lalo na sa Mindanao. Sinabi pa nito na 7 na lamang niya ang natitirang New People's Army Guerrilla Fronts na kasalukuyan pa rin binubuhag. Binigyan din ni Browner na malaki ang naging tulong ng whole of the nation approach para makumbinse ang mga NPA na sumuko na at sumali sa reintegration program. Ayun, teka muna, parang inconsistent yata. Ang sinasabi nila yung mga pogo, illegal progo, front ng mga illegal ng mga spy at saka ng mga terrorists. O teka muna, parang yung sasabihin natin, ala ng ano. General, baka naman nagkukulang lamang yung inyong intelligence network, ano? Muling nagpatupad ang balasahan sa hanay ng pambalansang pulisya. Ipinagutos ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang paglilipat ng ilang matataas na opisyal sa kanilang hanay. Kabilang sa naapektuhan ng balasahan si Police Lieutenant General Junel Istomo, Police Major General Bernard Banaca, Police Brigadier General Roderick Agustos Alba at Police Brigadier General Eric Tan. Magugunitang nitong Hunyo lamang nagpatupad din ng isa pang balasahan. 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga may lakad, 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Pinas! Si Kaobet Madrina ng Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay natin. Wala pa rin tayong bagyo na minomonitor sa ngayon kahit low pressure area, pero malaking tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Palawan, Zamboanga Peninsula, gayon din sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi sa pag-iral pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala naman, ine-expect din natin ang mga isolated thunderstorms sa lalabing bahagi nating bansa, kasama na yung Kamay-Nilaan. Actually, naglabas nga po tayo ng thunderstorm advisory kaninang 4:40 a.m. Posible ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Rizal at Laguna na maaaring magtagal hanggang mamaya alas 7 ng umaga, habang sa ngayon pa lang ay may mga pag-ulan na sa Infanta at sa Real Quezon. Wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan ay ligtas sa pumalawat ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Sir Angel, yan pong ating nasa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Yung kailan inaasahan yung thunderstorm advisory? Sa ngayon po, meron na po tayo nilabas at alas 4. Rizal at Laguna. So, posible po hanggang mamaya alas 7 magte-take effect po ito. Pero hindi naman po widespread, no? So, ilang lugar lamang po sa Rizal at Laguna yung mga karanas ng mga rain showers po. Anong volume? Ano po? Anong volume ng tubig na ibabagsak? Hindi naman kalakihan. Po, pag mga ganito po, mga light to moderate rain. Okay. Hindi naman magtitrigger ng baha. Hindi naman po. Kadalasan yung mga mamayang hapon hanggang sa gabi yung nagkokos po minsan ng mga biglaang pagbaha. Actually, may mga na-monitor ho tayo ng mga heavy rains
dito sa may area, lalo na sa Quezon. Meron po tayong heavy rains na record sa Mulanay. Pero po around 2 to 5 p.m. kahapon. Ang Mindanao, kumusta naman? Yung sa Mindanao po ay yung area po ng western section, Zamboanga Peninsula at saka sa may Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, yung mas malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot na ITCZ. At sa mga susunod na araw, possible na medyo maulap pa rin yung kalangitan. Although in-expect natin yung ITCZ hindi naman masyado makaka-affect in the coming days. Maraming salamat ka, Obet. Magandang umaga. Ingat po kayo. Salamat po. Si Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Buti na lang may iba pang pinagkakakitaan yung mga magsasaka natin dyan sa lalawigan ng Quezon. Hindi na sila masyadong namumroblema kapag ganitong may mga pagbaha dahil naapektuhan ng ating mga sakahan. Meron silang isa pang pinagkukunan ng pondo, yung mga tanim nilang kakao. Hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao sa tulong po ni Dr. Helen Tan. At yun po ngayon ang inaasahan nila bukod sa Copra, umaasa sila sa magandang produksyon ng kanilang mga cacao beans. Pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at yung pong iba't ibang mga variants, mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ang available sa tangerinechocolate.ph. Tagkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tayo po'y bumibili ng tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka na lalo pang magtanim, lalo pang magsikap para masiguro natin ang ating food security. Effectively, pinalalakas din po natin ang ating ekonomiya at ang ating mga MSMEs. Tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon at ito po ay gawang lokal but looks and tastes global. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 5 ng umaga. Nag-aaralan na ngayon ng Department of Health ang planong pagpapalit ng kanilang pangalan. Inilutang ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang ideyang papalitan ng pangalan ng DOH bilang Department of Health and Wellness. Sabi kasi ni Herbosa, nais din nilang turuan ng mga tao hindi lamang ng simpleng kalusugan kundi kung paano mapanatili na ma-maintain ang maayos na kalusugan. Oo nga naman, plano din ng Health Secretary na baguhin ang kanyang titulo mula Secretary bilang Chief of Longevity Officer. Wala ba ng batas doon? Kaya lang, Sek, mukhang sa dami ho ng problemang dapat unahin Baka dapat i-prioritize natin yung pagpapalit ng i-prioritize natin yung kaysa pagpapalit ng pangalan ng Department of Health. Paliwanag ni Herbosa, layunin ng mga bansa ngayon na mapahaba ang buhay ng kanilang mamamayan at hanggat maaari ay walang iniindang karamdaman. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi ka ba naman nahahaibla rin, Secretary, pambira? Yung iba nga, one day, one eat na lang Formal nang tinanggap ng Palasyo ng Malacanang ang pagbibitiw ng Monetary Board members na sina Anita Linda Aquino at Bruce Tolentino epektibo June 30. Ito ay sa kasagsagan ng iskandalo ukol sa ghost employees ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kung saan may ilang empleyado sa tanggapan na hindi pumapasok ngunit regular na sumisweldo, umabot pa sa 16 hanggang 17th month pay. Boy, ayos 16th hanggang 17th month ang kanilang tinatanggap na sweldo sa isang taon. Bagong nitang simula nang itatag ang Bangko Sentral noong 1993, wala pang membro ng Monetary Board na nagbitiw maliban dito sa dalawa. Ayun, at least, di ba, may delikadesa nag-resign. Uy, di ba anniversaryo ngayon ng Bangko Sentral? Pangilang check mo nga Ivan. Alam ko anniversary ngayon 17? Pangilang anibersaryo ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bumaba naman ang 36% ang bilang ng cybercrime cases sa bansa sa unang 6 na buwan ng 2024. Ayon sa PNP's Anti-Cybercrime Group, meron silang natanggap na 8,117 na mareklamo ngayong taon, mas mababa sa naitalang 12,808 cases noong 2023. Patunay lamang ito na nagiging epektibo na ang pagpapatupad ng cybersecurity measures sa mga negosyo at mga ahensya ng pamahalaan. Pero umamid ang DICT na nadali sila ng bukas pa ang 30th anniversary ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, July 4.
Ay, magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Amerika. Ano ito ha? Holiday sa kanila bukas ha? 4th of July. Sa Amerika ho yan. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Dyan po sa Las Vegas, Nevada. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Canada. Sa mga seafarers natin na naglalayag ngayon, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisikap na makatulong at mapaangat ang ating ekonomiya sa inyo pong mga ipinapadalang mga dolyar. Okay lang yan, padala nyo lang dito. 58 pesos mahigit na ang dito ng dolyar. Magkano yan? 58, 80? May sakit sa bulsa Patay sa sakal ang isang 27 anyos na ginang sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Malate, Maynila. Inilalang biktima na si Flor de Lisa Talaro. Sumuko naman sa pulisya ang live-in partner nitong si John Ray Bastasa, 33 anyos. Sa ulat ng Manila Police District Homicide Section, selos ang ugat ng away ng mag-asawa. Dahil sa umunoy laging may katawagang lalaki sa cellphone ang biktima. Base pa sa ulat, nagiinuman ng dalawa nag-umusbong ang pagtatalo. Kumuha ng nylon cord ang lalaki, sinakal ang babae hanggang sa mamatay. Nakapit ngayon sa MPD Homicide Section ng suspect at inihanda na ang kasong murder laban dito. Naulila naman sa ina ang dalawang biktima na 8 at 9 anyos. Jesus me. Nang dahil sa selos, nawala ng nanay yung isang 8 years old at isang 9 years old. Ano ba naman yan? Maganda umaga, Pilipinas! Pagandahin muna natin inyong gising. Dapat nag-uultabayo kayo, ha? Anytime po pwede ho namang mag-uultabayo. 5:22 ang oras sa buong kabuluan. Pero ang rekomendasyon ho ng mga dalubhasa, dapat bago humatulog, 2 capsules ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic na nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Alam ba ninyo na bawat ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma at ito hindi biro dumaan po ito sa clinical trial. Mahabang clinical trial ho dyan sa Japan. Kaya naman nakitaan na may prueba kaya na ito'y dumaan ho sa FDA. Mabilis na naaprubahan at nirerekomenda nga po ng mga doktor. Ano nga ba ho ang postbiotic? Pag pumasok po ito sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung pong plasmacytoid dendritic cell o PDC. Yung PDC naman ang siyang gumagana para maitaboy ho yung mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nagkakaroon tayo ng magandang tulog, na-achieve ho natin yung tulog na kinakailangan kahit na kuminsan kukulang yung oras po natin. Pero wag natin ugaliin na kulang yung oras ng ating pagtulog. Dapat 8 oras, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkakaedad na. Yan, para may sapat ho tayong lakas sa kinabukasan. Kaya kung gusto natin ng panlaban sa puyat, stress at pagod, mag-ultabayo. Available po yan sa Lazada, Shopee, pero siguraduhin lamang ho natin, galing po yan sa Teoxys Health Ventures. O dili kaya, punta ho kayo ng pinakamalapit na branch ng Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At itanong ho ninyo ang ultabayo. Ngayon kung may mga concerns pa ho kayo, i-check po ninyo sa 0917-110-65880. Meron pong mga medical experts na nakastambay dyan. At muli ang ating paalalang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ay halal certified. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5. Champion Super Click. Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Direk Ginger Katabuy ng Net25. Nakatuto ko sa atin ngayon. Magandang umaga din kay Direk Cora Losalia ng TV5 naman. Dahil sa pag-prioritize ng infrastructure project at pagtapya sa rice import tariffs, maaaring magkaroon ng twin deficits. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng sabay na budget at current account deficits ang Pilipinas. Sa ulat ng Nomura, inaasahan ang malaking outflows ng dolyar dahil sa patuloy na pag-aangkat ng mga construction materials na kinakailangan para sa pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura.
Dalirinan niya nito ang inaasahang pagtaas ng importation ng bigas matapos aprobahan ang karagdagang pagbabawas ng taripa sa mga imported na bigas. Ayon pa sa Nomura, maliban sa pagbabawas ng state revenue, posible rin itong magresulta sa patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso. Utang na loob, huwag naman sana, no ha? 58.80 na nga po ang palitan ng piso against dollar ngayon eh. Di ba? O kaya dapat ho siguro talagang matingnan ho ng National Economic and Development Authority yung kanilang naging rekomendasyon na patagalin ng hanggang 5 taon yung pagbabawas ho ng taripa ng palay, ng imported ho na bigas. Kaya ang dami na nga hong tumututol dyan. Magtataka tayo hanggang ngayon pinagpipilitan po nila. Diba? Hindi naman biro itong hindi naman biro yung analysis na yan ng Nomura. Nomura talaga dahil hindi na magmumura mga pagkain. All high, no mura. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Alam din naman ninyo na ang Pilipinas ang may pinakamataas na VAT, yung pinatutupad na value added tax sa mga produkto natin. Oo. Kung ikukumpara ho natin sa iba pang mga bansa, hanapin natin yung data ha. Mas importante ho na meron tayong data na pinagbabasihan eh. Batay ho ito sa ayun pala eh. Oo. Highest VAT rate ng Southeast Asia for 2023 and 2024. Number 1 ang Pilipinas, 12%. Ang Indonesia 11%, Cambodia 10%, Vietnam 10%, Singapore 9%, Thailand 7%, ang Laos 7%, Malaysia 6%, Myanmar 5% at Timor-Leste 2.5%. O, kita ho ninyo. Ang taas na nga ng VAT na kinukolekta, hindi pa rin maka-achieve ng target collection ang BIR. Magandang umaga, Pilipinas! Naiuwi na ng Pilipinas ang 12 tripulanteng Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Yemeni group na Houthi sa MV True Confidence. Tulong-tulong ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Manning Agency at ang OWA para makauwi ang mga labi nito sa kanilang mga kaanak. Mababatid na sinalakay ng Houthi ang bulk carrier na MV True Confidence habang binabaybay nito ang Red Sea noong March 6. Samantala, tutol naman ang manning agencies ng Pilipinas na magkaroon ng total ban sa pagsakay ng mga tripulanteng Pinoy sa mga barkong dumadaan ng Red Sea at Gulf of Aden. Ayon sa Association of Licensed Manning Agencies o ALMA, naiintindihan nila ang mungkahi ng Department of Migrant Workers pero dapat niyang ibigay sa mga seafarer ang diskresyon ng pagsakay. Ang mungkahi ng ALMA, imbis na magkaroon ng total ban, dapat na makipag-usap ang pamahalaan sa mga flag state carrier na pwede naman dumaan sa ibang ruta. Matatandang nilagdaan ng Department of Migrant Workers ang Department Order No. 2 noong Abril kung saan pinapayagan ng mga Pinoy seafarers na tumangging sumakay sa mga barkong dadaan sa mga high-risk zone. Halos kalahati ng mga Pilipinong edad 13 hanggang 17 ang nakakaranas naman ng cyberbullying. Ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF, kabilang na dito ang verbal abuse sa sexual messages. Samantala, ayon naman sa mga pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2022, isa sa bawat 3 mag-aaral ang nabubuli din po sa mga paaralan. Sabi pa ng World Health Organization, malaking epekto sa mental health ng bullying dahil nagre-resulta ito ng anxiety, depression at suicidal thoughts. Kaugnay nito, binigyan din ng WHO ang mahalagang papel ng mga paaralan at mga magulang sa paggabay sa mga kabataan para mapigilan ang bullying. Inatigan naman ng National Economic and Development Authority ang panukalang 16.1 billion pesos na pondo sa digital infrastructure project ng bansa. Layon ang nasabing proyekto na mapalakas at mapabilis ang connectivity sa mga rural areas. Yan din upang mapalawak ang digital infrastructure at mapasigla ang pamumuhunan sa pribadong sektor sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang mapapag-ugnay ng digital technology ang mga individual, kamahayan at negosyo at mapalakas din daw po ang cyber security. Magandang umaga, Pilipinas! O yun, dinagdagan ng pondo para sa pagpapalakas ng cyber security, DICT. Baka naman makakaiwas na kayo mga biktima ng hacking.
Mahiwagang tunog. 9,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, isang bagay na may gulong na pinapaikot o pinapagulong. Ayun, binigay na natin yung prinsipyo ng physics. Pinagulong po sa isang bagay na nakikita naman natin sa opisina, sa bahay, sa mga hotel. Ayan, yung item, yung pangalawang item na hinahanap. Actually, nakuha na ho yung isa sa mga items. Ano, yun yung ang clue na ating binibigay. Pero syempre, pagka nagpagulong-gulong ka dyan sa item na sinasabi natin, kinakailangan mag-shield bath soap ka pagkatapos kasi baka mamaya hindi malinis yan. So, protektahan natin ang sarili laban po sa mga mikrobyo gamit po naman ang shield bath soap. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.85. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Clue daw, dagdag na clue. Kadalasan yung isang item ginagamit ng mga medyo senior na. Ayan, o adult. Huwag naman senior. Yung medyo adult na, ang gumagamit ng isang item natin. Okay? 9,000. Marami-raming bigas na rin kung mabibili dyan. Ayan. Para daw sa mga sasali online, magpadala ho kayo ng mga entries sa pamamagitan po ng ating programa ngayon na napapanood nyo online. Kinakailangan lamang meron pong sharer badge. Ayan. So, dapat i-share muna ang ating pong programa bago ho kayo magpadala ng inyong sagot. Magandang umaga, Pilipinas! Lumabas sa pag-aaral ng Department of Nutrition ng University of Massachusetts sa Amherst ang kagandahang naidudulot ng araw-araw na mainit na kapaligiran tulad ng sauna sa mga matatanda, lalong-lalo na sa mga babae. Ayon kay Sun Kyu Chung, Associate Professor ng Universidad, lumabas sa kanilang pananaliksik na isang epektibong paraan ng whole body heat therapy upang masolusyonan ang pagtaas ng timbang at insulin resistance na iniuugnay naman sa menopause. Ayan. Paano sa mga lalaking may andropause? Pero para naman kay Ron Pang, isang doctoral candidate, maaaring maging practical na opsyon ang heat therapy para sa mga tumataas ang abdominal fat na posibleng humantong sa metabolic diseases kung hindi maaagapan. Ayan. O kaya doon sa mga medyo senior na dyan, ayon sa pag-aaral, maganda daw po may tutulong ng araw-araw na mainit na kapaligiran katulad nga po ng sauna. Ayan. Magpa-install na ho kayo ng sauna bath dyan ho sa inyong mga bahay. Magandang umaga, Pilipinas! Mahal nga lang. Malakas pa sa kuryente. Pwede ba yung tubig na binilad mo sa init ng araw pagkatapos doon ka magbabad? Mainit din yun, Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 110 million pesos na pondo na natira sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act para sa pagpapatupad ng Malikhaing Pinoy Program ng Department of Trade and Industry. Lain ng programa na mapalakas ang Philippine creative industry tulad ng furniture design, music, advertising, fashion design, film at visual arts. Iwala si Budget Secretary Amene Pangandama na makatutulong ang naturang pondo para mapalakas ang industriya na makapag-ambag sa pagbangon at paglago ng ekonomiya ng bansa. Savings yun nung nagdaang administrasyon. Ayun. Samantala, sa iba pang mga balita, sa pagtutulungan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Tingog Representative Yeda Marino Romualdez, gayon din si Congressman Jun Isidre, at ng Roche at Eastern Visayas Medical Center, nailunsad naman ang kauna-unahang automated at state-of-the-art na HPV DNA screening platform para sa cervical cancer. Ayon kay Congressman Isidre, patunay ito na walang humpay ang suporta ng Tingog Party sa pagpapaunlad ng public health at healthcare services na tutulong na mapaganda ang health outcomes ng mga babaeng pasyente sa Eastern Visayas. Ang naturang pagpapasinaya ay dinaluhan ni Congressman Isidre, EBMC Department of Pathology Chairperson Dr. Cleosita Portula. Yan din ang iba pang mga doktor, kabilang dyan si Dr. Joseph Michael Haro ng Department of Health Eastern Visayas Regional Director na si Dr. Exuperia sa Belerino
Ganyan din ang obigay ni Department Chair na si Dr. Rupina Lainor Barotglur. Patuloy na pagtutulungan ng Eastern Visayas Medical Center at ng Rocio upang makamit ang layunin sa ilalim ng 2030 World Health Organization. Ilan dito ang pagbuksan ng cervical cancer sa pamamagitan ng HPV vaccination sa 90% ng mga kababayan bago lumagpas sa edad na 15. Dagdag pa rito, layunin din na sumailalim sa high performance test ang 70% ng mga kababaihan sa edad na 35 hanggang 45 years old at magsagawa ng precancerous lesions sa 90% namang kababaihan na merong cervical disease. Alam po ninyo, hindi masyado nabibigyan ng emphasis yung HPV vaccine sa mga kababaihan. Hindi naman yan 100% na solusyon para maiwasan ang cervical cancer. Pero at least, di ba, mapigilan ho yung pagkalat ng mga sakit na nakukuha po sa, ang tawag dito? Iba't ibang sakit na may kinalaman sa HPV, ano ha? Kung ano yung nagtitrigger nun. Kaya lang, hindi maiwasan. Ang mahal. Mahal ngayon. Magkano ang HPV vaccine? Nasa mga nasa mga per shot yata, nasa per session, nasa 16,000. Mahal pa rin, ano ha? Bakit hindi yun ang i-prioritize? Nang sa gayon mas marami ho ang makinabang. Diba? Kasi kung gusto natin na mapigilan ang pagkalat ng HPV, yun isa sa pinakamainam na solusyon. Ano? Para masiguro natin na natutugunan ang pangangailangan ng atin pong mga kababaihan. Kasi dapat before 15 years old para ma-maximize daw yung benefits ng HPV vaccine, na iturok before 15 years old sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Oy, para nga pala sa mga taga Binangonan, Rizal, ang tamayanan po nila ngayong July 27, may ilolonsyo ang St. Monique Balay na bagong proyekto dyan sa barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Oo, bonggang-bongga, no ha? Mantakin ho ninyo, napakaganda ho ng proyekto dahil overlooking dito in nature. Lamig siguro dyan, ano ha? Oo. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text ho kayo sa 0917-719-7908. Ano ha? May ano tawag dito? Wala pa hong pricing kasi. Pero ito, pwede rin ninyong i-avail sa pamamagitan ng Pag-ibig Loan, Pag-ibig Housing Loan. 0917-719-7908. Ngayon lang siguro, pinakamaganda dahil habang hindi pa ho nagsisimula yung construction ng iba pang mga project o ng ibang mga bahay, pwede na ho kayong magpa-reserve o kaya mag-avail ng mga discount. St. Monique Malais sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ang launching niyan ay July 27, 2024. Makipag-ugnayan kayo sa 0917-719-7908. Ayan, para ho matugunan yung inyong mga concerns. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga at happy birthday kay Police General Franklin Moises Mabanag. Birthday niya kahapon. Binabati siya ng mga batang San Miguel. Retired Police Major General Charles Calima at Police Brigadier General Romy Ber at James Brillante. General Mabanag, happy birthday. Pinagpapaliwanag naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Smart Communication sa naglipanan na namang mga text scam. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, inatasan na nilang Smart na magpasa ng official report tungkol sa kanilang compliance sa SIM Card Registration Act. Kasunod dito na natanggap na ulap ng CICC na napakarami pa rin mga unregistered SIM cards ng Smart na ginagamit sa text scam at iba pang uri ng cybercrime. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng CICC sa National Telecommunications Commission sa paghahanap ng iba pang solusyon sa pagsugpo ng naglipa ng text scam sa kabila ng pagpapatupad ng SIM card law. Teka muna, akala ko ba foolproof ho yung inyong mga naging strategy? Diba? After ng several review. Baka
naman kinakailangang sipain na ho yung mga dapat sipain doon sa mga ahensya na dapat ho nagpapatupad nito. Naniniwala naman si Senator Win Gatchalian na dapat ayusin ang sex education sa bansa para maiwasan ang teenage pregnancy. Kasunod dito ng ulat ng Commission on Population and Development na mahigit sa 22,000 na edad 13 hanggang 15 ang muling nabubuntis. Punto ni Gatchalian, napagkakaitan daw kasi ang mga batang ina na magandang edukasyon at posibleng paulit-ulit ang pagbubuntis ay senyales na ng pang-aabuso. Iginit pa ng senador dapat managot ang mga nang-aabuso sa mga batang babae at tiyak ay nabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Apila pa ni Gatchalian, mahigpit ipatupad ang batas na nagbabawal sa pagpapakasal ng mga 18 anyos pababa at nagbabawal na magsama ang isang menor de edad at saka may edad na hindi kasal. Ayan ha. O hindi tsaka wag nating ipagkait doon ho sa mga kabataan, kababaihan, yung serbisyong medikal. Yung iba medyo bahala ka dyan, di ba? Ang aga-aga mong lumandi, kaya ganyan, di ba? O ganun, biktima na nga po Tingnan ho natin sila as biktima. Pagpalagyan na natin na yun kagustuhan nilang magkasintahan, Pero hindi po yung excuse para ipagkait ho natin yung serbisyo sa kanila. Marami ho pa rin ho kasing ganung mindset sa mga probinsya, di ba? Sa halip na tulungan. Tapos may mga magulang naman na disgrasya na pakasal yan. Hindi nga po pwede pang kasal. Tapos sabihin ikaw lalaki, panagutan mo ito. Magsama na kayo. O di yan, lalo teenage, kaya dumadami yung teenage na matakin ho ninyo bago mag-18 dalawa ng anak. Di ba? Sa halip tulungan ho natin, wag ho nating ipabalikat sa kanila yung responsibilidad. Nandun na yun. Nagkulang sila siguro sa pagtugon dun sa mga aral sa kanila. Pero hindi ho yung dahilan para pabayaan natin. Bilang mga magulang, obligasyon po natin nagabayan ho sila kahit na sila ho na-disgrasya. Di ba? Hindi, nakakahiyan sa mga kapitbahay. Iisipin nyo yung kahihiyan sa kapitbahay, hindi nyo iniisip yung magiging problema ng isisilang na sanggol ng mga teenage na mga magulang. Di ba? Para naman, di ba? Kung may mga pagkukulang man, kung naging ganun man huy, kinasadlakan ng inyong mga anak, dahil siguro may mga pagkukulang din tayo bilang mga magulang. Tingnan natin ang ganun. Hindi yung bahala ka dyan sa buhay mo. Di ba? Tigas-tigas ng ulo mo. Ilang beses ka ng pinangara. O ganun. Gabayan ho natin sila. Mas nangangailangan ho sila ng paggabay at ng inyong patnubay. Ha? Minatikos naman ng ilang senador ang inaprobahang 35 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Para kay Senate President Jesus Escudero, hindi sapat ang inaprobahang aumento para matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga magagawa sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Sangayon naman dito si nating Senate President Juan Miguel Zubiri at sinabing maliban pa sa pagtataas ng sahod, dapat ring ipatupad ang adjustment ng sweldo sa iba pang mga rehiyon. Kasabay nito, muling inilutang ni Senator Joel Villanueva ang kanyang sinusulong na pangkonsidera sa living wage sa pagtukoy ng minimum na sahod. Madali naman kasi sabihin ho na gano'n dahil karamihan ho naman ng mga politiko walang pinasasahod na maraming mga empleyado. At saka yung ibang mga politiko yung kanilang mga kasambahay, kanilang mga household staff simusweldo sa kanilang tanggapan. Gandang umaga ho sa mga congressman na ganun ho ang practice, driver, kasambahay, yun yung naka-payroll doon sa kanila. Ang isinaalang-alang po ng minimum wage board, kaya nga po tripartite dahil may kinatawan ho ang labor sector. Although pinaliwanag ko naman ni Secretary Benny Laguesma na tumutol din maging yung mga kinatawan ng labor sector doon sa Tripartite Wages and Productivity Board. Pero ang tinitingnan ho kasi dito, hindi lang naman ho kasi yung magiging impact ho ng taas sweldo sa kinikita ho ng mga kumpanya. Ang tinitingnan din ho nito, impact din ho sa inflation. At saka iba pang may kinalaman po sa ating ekonomiya. Kaya kailangan matimbang. Kasi bandang huli, sige, taasan yung sweldo. Saan ba naman kukunin ng mga negosyante yung dagdag na gastos na yun? Kundi ipapataw lang din nila sa mga buyer nila, sa mga kliyente nila, di ba?
So, parang ano lang din, parang nagpasa lang din, di ba? Parang domino effect lang din. Kaya, tingnan natin ng pangkalahatan yung takbo ng negosyo. Tandaan ho natin, 99% ng negosyo sa Pilipinas ay MSMEs. Hindi, yung mga malalaki, less than 1% nga lang ho yun eh. Yun talagang may kapasidad. Kaya nga yung iba, kahit na magpatupad na ng minimum wage law kahit magpatupad lamang ng minimum wage, hindi kinakaya eh. Di ba? Kaya ano gusto natin? Magdagdag ng trabaho, magdagdag ng mga empleyado, o magbawas dahil sa hindi na kaya magpasweldo, di ba? Lalo na sa sektor ho ng food production, naku, maniwala ho kayo. Ang hirap ho ngayon lumaban sa dami ho ng mga taxes na binabayaran, di ba? Unang-una, wala namang subsidy na natatanggap, di ba? Hindi mukha sa lalong-lalo sa sektor nga po ng pagkain sa ating mga magsasaka. Sa ibang bansa, meron ho silang may mga subsidy ho silang mga tinatanggap. Dito sa atin, yung mga nagsasaka nasa livestock, bahala si Batman. Kanya-kanya yan. Ang dami-dami pa nga pong mga regulatory fees eh. Ngayon, bago ka makapagkatay ng baboy, kinakailangan mo ng permit galing sa barangay. Kinakailangan galing sa municipal agricultural officer. Basta, ang dami ho ng mga requirement na kinakailangan hundaanan bago ka makapagkatay ng baboy. Hindi lang baboy, pati ho yung ibang mga livestock. Kaya, ang hirap po talagang magnegosyo. Di ba? Pagkatapos hindi mo naman basta-basta maibibenta yan ng palabas ng isang bayan, di ba? Kaya ang nangyayari survival mode na lang. Pagkatapos papatawan ka pa ng magkataas-taas na tax, di ba? Kaya bahala na nga naman si Batman. Di ba? Kaya pagkatapos sasabihin natin, hindi, magtaas na sweldo. Sabi ng mga senador at mga congressman. Panibasa, marami sa kanila hindi na naman nagdideklarang tama sa kanilang mga salin. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, 5 minuto na lamang bago po alas 6 ng umaga. Oras muna para sige, habol muna natin yung ating hanap buhay. 5 minutes before 8 ng umaga. Informasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Muli nga po nagbabala ang isang grupo ng telco laban sa inaasahang pagbaha ng bagong wave ng Texcom. Ayon kay Froilan Castelo ng Philippine Chamber of Telecommunications Operations o PCTO President at General Counsel po ng Globe. Nakababahala ito dahil sa nagagawa na ngayon ng paraan ng mga fraudster na manloko na hindi dumadaan sa mga telco network. Maaaring targetin ang mga Pilipinong gumagamit ng foreign mobile number sa mga chat app at web-based messaging platform. Pinaalalahanan din ang mga mobile user na itigil ang pagpindot ng mga clickable links. Huwag maakit sa mga unsolicited messages mula sa kahit anong platform. Ang dami ho ng modus ngayon, lalong-laro na ngayon, nag-o-offer ng kung ano-anong mga gimmick, pagkatapos sabi, nanalo ka ng ganito. Kung hindi nyo sinalihan yan, wag na ho kayong magdalawang isip na na pindutin, na lang, dumaan lang sa inyo, huwag nyo nang pansinin, Narinig nyo na ba ang malaking balita? Muling uukit sa kasaysayan ang tinig, asul, pula at dilaw. Dahil malapit na ang grandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DCRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Aba, ilang araw na lang 12 days na lang. 12 araw na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DCRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Uli nagpapaalala sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. At ang ating quote of the day ngayong araw ay galing po naman kay Woody Guthrie. Ang sabi po niya, war is a game played by maniacs who kill each other. Locate the man who profits by war and strip him of his profits. War will end. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita, susunod na. RH
number 1.